Madilim, malamig, malakas ang hampas ng alon at parang lumulubog ako kahit na marunong akong lumangoy. Panik, panik, panik. Nagpapanik ako sa sitwasyon ko. Siguro ito na ang katapusan. Katapusan ng yugto ng buhay ko. Mami, patawarin niyo po ako sa ginawa ko at sa mga nagawa ko noon. Daddy, alam kong disappointed ka sa akin. Kaya patawad po sa lahat ng disappointments na ginawa ko. Stupid! Pinuka ko ang mata ko at nakita ko na lang na nakadungaw sa akin si Alona. Ha? Nasaan tayo? Gulat kong tanong sa kanya. Good, buhay ka pa pala. Saan nito? At tumupo siya sa tabi ko. Ano to nga? Takang tanong ko sa kanya. Rubber? Takang tanong ko nung kinapa ko ang hinigaan ko. Nasa life raft tayo. Saad niya sa akin at bigla na lang siyang napatumba sa akin nung hinampas kami ng malakas na alon. Inabot niya ang zipper para isara ang life raft na sinasakyan namin. At nung naisara niya na to, umupo siya sa ibabaw ko. Sabay suntok sa akin. Tama na! Sigaw ko sa kanya na hindi siya tumigil sa kasusuntok. Kaya inabot ko ang buhok niya at hinila ko siya kaya napaalis siya sa ibabaw ko. Napatigil na lang siya nung nahiga na siya sa tabi ko. At minabayo kami ng malakas na alon at hangin kaya nagyakapan na lang kaming dalawa at nagkatinginan. Stupid. Mahinang saad niya sa akin na nakatingin lang ako sa kanya. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Nahihiyang saad niya sa akin. Sabing huwag mo akong tingnan ng ganyan. Saad nito, sabay headbutt sa akin ng mahina na napapikit ang isang mata ko at nagulat na lang siya at umiwas ng tingin. Bakit? Tanong ko na tumingin siya sa akin. Bakit mo ginagawa to, Alona? Tanong ko sa kanya na niyuko niya ang ulo niya. Hindi siya sumagot sa tanong ko kaya hinigpitan ko ang pagkakayakap ko sa kanya. Kaya tumingin siya sa akin. Wala akong karapatan tanungin ka sa nakaraan mo. At wala din ako sa lugar para husgahan ka. Kaya wag. Sagot niya agad. Wag mo nang ipilit, Barbie. Saad niya sa akin na niyakap niya ako ng mahigpit at ipinatong ang ulo niya sa ulo ko. Hayaan mo na ako. Bulong niya sa tenga ko. Pero ma, shut up. Bulong niya sa akin na humigpit pa lalo ang pagkayakap niya sa akin. Huwag mong sabihin ng bagay na hindi ko maibabalik sa'yo. Saad nito. Pero sabi mo dati na kalimutan mo lang sinabi ko noon. Nasabi ko lang yun dahil ano? Tanong ko. Dahil hindi naman talaga yun ang totoo. Hindi ba? Tanong ko sa kanya na tumahimik siya. Hindi niya tinapos ang sinabi niya at niyakap niya ako ng mahigpit. Alona, niyakap ko rin siya ng mahigpit. Intindihin mo. Saad nito. At tinulak niya ng kaunti ang ulo ko para mapaharap ako sa kanya. Hindi ako katulad ng iba, Barbie. Saad nito. Hindi ako yung tipong bumibigay dahil lang sa salitang mahal kita o mamahalin kita. Ano bang gusto mong gawin ko para maintindihan mo na ba? Bigla niya akong hinalikan para lang tumahimik ako. At pagkatapos, tumingin siya sa akin. Wala kang dapat gawin. Wala sa iyo ang diferensya. Nasa akin, Barbie. Saad niya. Isa lang ang pagmamahal na alam ko. At yun ay ang pagmamahal ng ina sa anak. Kay Rose ko yun naramdaman. Kwento niya.
Hindi mo ba nagisna na may iba pang pagmamahal sa mundong ito? Tanong ko, na umiling siya. Nung nawala na si Rose, yun lang ang tumatak sa isipan ko. At yung dahilan kaya ako naghigante. Saad niya sa akin. Nakabalik na sina Eduardo sa Blue Heights Tower at galit niyang ibinato ang armas niya sa sahig at sinuntok pa niya ang tauhan niyang sumalubong sa kanya. "Punyeta!" Sigaw niya. "Sir, kumalma lang po kayo." Saad ni Mario sa kanya. "Kumalma? Kumalma? Paano ko kakalma kung pumalpak tayo?" Sigaw niya kay Mario. Napailing na lang to nung umalis na si Eduardo at nakita pa niya na sinuntok ang isa pa nilang tauhan nung pinagbuksan siya nito ng pinto. "Mga walang silbi!" Narinig niyang sumigaw ito. "Mario," tawag ni Rico. "Kayo na munang bahala rito." Saad ni Mario sa kanya. "Sige," sagot naman ni Rico. Dumaan muna sa office niya si Eduardo at may kinuha siyang briefcase bago siya bumaba sa lobby. "Sir, nakahanda na po yung sasakyan niyo." Saad ng kanyang tauhan. Nang matres ito ng isang beses sa takot na masuntok. Hindi na nagsalita pa si Eduardo at lumabas na lang ito at sumakay na sa kotse. "Sa mansyon tayo," saad niya sa driver. "Sige po, sir," sagot naman nito at sumakay ang isa pa niyang tauhan sa harapan at umalis na sila. Bumaba na rin si Mario at pumunta na sa third floor para magpalit ng damit. Habang inaayos ang gamit niya, napansin niyang bumukas ng konti ang pinto. "Ha?" At tumawak siya sa baril niya. "Ibalik niyo na sa hangar ang helicopter at gumawa kayo ng maintenance dyan at baka may damage dyan." Utos ni Rico sa dalawang piloto. "Sige sir," sagot nilang dalawa at umatras na si Rico at lumipad naman na ang helicopter. Nung nakalayo na ito, dinampot ni Rico ang bag niya. At napahinto na lang siya nung napansin niya ang dalawang taong nakatayo sa likuran niya. "May kailangan kayo?" tanong ni Rico nung nakatayo na siya. "Pasensya na Rico," saad nung isa sa kanya. Nung napangiti lang siya at sinabing, "No worries, ako rin." Sabay baril niya sa isa na nakasipit na pala ang baril sa tagiliran niya at mabilis siyang yumuko at binaril ang pangalawa. Tumunog ang cellphone ni Eduardo at nakita niyang unknown ang nakasulat sa LCD nito. Napamura siya dahil alam niya kung sino ito. "Magandang gabi, Supremo," bati niya. "Eduardo, tila sinusuway mo talaga ang kagustuhan ko." Ano man ang nagawa ko, Supremo, tsak ko mapaplansya ko pa ito," saad ni Eduardo. "Para bang ine-expose mo na ang grupo natin sa publiko?" Saad ng Supremo na may dalang inis ito kahit na kalmado tong nagsasalita sa kanya. "Ay, Supremo, mahal na Supremo, hindi po yun ang nangyari kanina. Ano po nagkamali lang po ako sa desisyon ko." Kabado niyang sagot. "Ano bang sabi ko sa'yo?" "Papo," sagot ni Eduardo. "Patawarin mo ako pero ito na ang huling beses kitang pagbibigyan, Eduardo," saad ng Supremo sa kanya. "Po, Supremo, patawarin niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon." Bigla na lang natahimik si Eduardo nung napansin niyang ibang kalye na ang dinadaanan ng kotse niya. "Gaya ng sinabi ko sa'yo before, huli na to. And you have done such a lot of failures na ikinakati ng daliri ko," saad ng Supremo at huminto na lang ang kotse niya. "Paalam, Eduardo," saad ng Supremo sa kanya. Sabay baba nito ng call at natahimik na lamang si Eduardo habang nakatingin sa harapan niya. "No, paalam sa'yo, Supremo," saad ni Eduardo. Sabay hugot niya ng baril at napuno ng ingay ang buong kotse niya.
Napayo ko sa upuan si Eduardo at dahan-dahan niyang inangat ang sarili para tignan ang dalawang sakay sa harapan niya. Punyeta kayo? Tingin niyo matutumba niya ako ng ganun-ganun lang? Galit niyang saad, sabay bukas niya ng pinto. May nakita siyang ilaw ng kotse na papalapit sa kanya, kaya agad siyang tumakbo para magtago sa likod ng mga puno at bumuesto siya para makakuha ng tamang anggulo. Kung hindi dahil sa akin, hindi ganito kalaki ngayon ang sindikato. Dahil pawis at dugo ang nilaan ko rito. Kasama na ang buhay ng pamilya ko. Tapos tatraydorin niyo lang ako? Galit niyang saad. Nakita niyang lumabas ang dalawang sakay sa kotse niya na namumukhaan niya ang mga ito. Mario, Rico, saad niya at tumingin siya sa kabilang kalye dahil baka may mga kasama pa sila. Sir! Sigaw ni Mario. Sir Mario! Narinig niyang tinawag siya ng dalawa at nakita niyang bumunod sila ng baril nila habang papalapit sa kotseng sinakyan niya. Sir Eduardo! Sigaw ni Mario nung malapit na to sa kotse. Patay na sila, saad ni Rico, kaya tumingin naman sa paligid ng dalawa. Sir Eduardo, nasaan na po kayo? Narinig niyang sumigaw si Mario. Punyeta, kung hindi lang dahil sa binti ko, kanina pa sana ako nakatakas dito. Wala tuloy akong ibang choice. Kailangan kong kunin ang kotse nila. Saad ni Eduardo. Tinutok niya ang baril niya sa dalawa nang lumabas siya sa likod ng puno. Ibaba niyo ang mga baril niyo. Sigaw niya sa dalawa. Sir, wag po. Saad agad ni Mario sa kanya. Ano, pinadala niya kayo para patayin ako? Galit niyang saad na agad naman nilang binaba ang baril nila. Sir, kakampin niyo po kami. Kunwari pa kayo? Saad naman ni Eduardo habang papalapit na siya sa kotse ng dalawa. Sir, nalaman po namin ang shoot to kill order sa inyo. Kaya nagmamadali kaming pumunta para tulungan kayo. Saad ni Mario sa kanya. Doon lang niya napansin ang kondisyon ng dalawa. May sugat ka, Mario? Gulat niyang tanong sa tauhan niya. Opo, sir. Sagot ni Mario at nakita niyang paika-ika kung maglakad si Rico. Tinamaan ako sa kaliwang hita ko pero hindi malubha. Saad ni Rico. Si Genner, Waldo, at si Henry, sir, wala na sila. Balita ni Mario. Lahat po na kumampi sa inyo, itinumba ng grupo. Balita ni Rico. Takting buhay to. Galit na saad ni Eduardo. Sir, kailangan na nating makalayo rito dahil hindi na maganda na na-expose tayo dito sa labas. Paalala ni Mario sa kanya. Alam kong alam na rin nila na buhay ka, sir, dahil hindi makareport ang dalawang to sa amo nila. Saad ni Rico. Kay Imelda tayo. Sir? Saad ni Mario. Sir, bakit doon? Hindi nila iisipin na doon tayo lalapit sa kanya. Saad ni Eduardo na nagkatingin na naman si Mario at si Rico. Kumalma na sa labas at tila lumipas na ata ang unos kaya binuksan na ni Alona ang zipper. At nakita namin na nabubuwag na ang ulap sa kalangitan at tumigil na rin sa pag-ulan. Anong gagawin natin? Tanong ko sa kanya na muli niyang sinara ang zipper. Maghintay. Alam kong paparating na sila. Saad ni Alona sa akin. Paano nila tayo mahanap? May tracking device ang life raft na ito kaya madali nila tayong mahanap. Sagot niya sa akin na umupo siya sa harapan ko at tumingin sa akin. Bakit? Tanong ko sa kanya na nakatingin lang siya sa akin. Bakit sabi? Muli kong tanong sa kanya na ibinaba naman niya ang zipper ng wetsuit niya. Napaiwas na lang ako ng tingin nang makita ko ang kanal niya. Oh, bakit ka umiwas? Tanong niya sa akin dahil napansin pala niya ang reaksyon ko.
Wala. Nauutal kong sagot sa kanya. Kunwari ka pa? Saad niya na tinanggal niya na ang itaas ng wetsuit niya at itinali niya ang mahabang sleeves nito sa kanyang bewang. Mainit kasi, saad niya sa akin. Oo nga, medyo maalinsangan. Siya na napatingin ako sa kanya. Bakit? Wala, sagot ko. Sabay ngiti ko sa kanya na hindi ko naman maiwasan na mapatingin sa kanyang harapan. Namiss mo ba? Ha? Tanong ko, sabay hawak niya sa harapan niya. Tanong ko kung namimiss mo ba to? Tanong niya na napaiwas ako ng tingin. Ay, hindi ko iniisip yan Sagot ko. Hindi ko naman tinatanong kung iniisip mo to. Ang tanong ko, kung namimiss mo ba? Huwag kang magbibiro ng ganyan. Bakit? Hindi mo pala namiss to. Nagpaut pa ang labi niya nung sinabi niya ito. Wala lang, sagot ko. Hay nako Barbie, saad niya, sabay sampal niya ng mahina sa mukha ko. Bakit mo ginawa yun? I don't know. Nagustuhan mo ba? Stop it. Sagot ko sa kanya. Nadahan-dahan naman siyang lumapit sa akin at muli niya akong sinampal sa pisngi. Pero ngayon, medyo malakas na ito. I said stop it. Bakit? Anong gagawin mo? Iiyak ka, ha? Tanong niya. Sabay sampal niya muli sa akin. Alona, tumigil ka. Or what, ha? Sabay sampal niya, pero nahawakan ko ang kamay niya. I said stop it. Or what? Tanong niya. Kaya sinampal ko siya ng malakas na napabaling sa kaliwa ang mukha niya. At doon ako natauhan sa nagawa ko. Oh God, sorry. Saad ko. At nakita ko na may dugo sa gilid ng bibig niya na dinilaan lang niya ito. Hell yeah! What? Gulat kong tanong. At doon, nakita ko na lang ang kamao niya na papalapit na sa mukha ko. Kaya napangiti na lang ako bago ako tinamaan. Tagising ako makalipas ng ilang sandali. At naramdaman kong parang may kumikilit isa. Napapamura na lang ako nung maramdaman ko si Alona na parang kumakain ng ice cream sa ibaba ko. What are you doing? Tanong ko sa kanya na tumigil siya at gumapang sa akin at pinasok ang dapat pasukin. Oh God, I miss you. Saad ni Alona, sabay halikan naming dalawa. Alona, tanong ko sa kanya. Shut up. Galit niyang saad, kaya tinulak ko siya paitaas. At umupo ako na agad naman siyang yumakap sa akin. Naniyakap ko rin siya at kinagat ang isang pasas niya. Napasigaw siya sa sakit dahil sa pagkagat ko. Lalo pa siyang napasigaw nung pinilit niyang inilayo ang mukha ko. Nahinigpitan ko ang pagkagat. You're hurting me! Galit niyang saad sa akin. Kaya sinuntok niya ako sa mukha na parang nabingi ako sandali nung tinamaan ang kaliwang tenga ko. Bumitaw ako. Ano, ito ba ang gusto mo, Alona? Tanong ko sa kanya. Nahinedbat niya ako bigla, kaya nagdilim ang paningin ko at natumba ko. Kaya agad niya akong hinawakan sa balikat at tinulak ako para hindi makabangon. Umiindayog siya sa ibabaw ko habang kinakapa ko naman ang noo ko. At nung tinignan ko ang kamay ko, dugo. Saad ko. At biglang may pumatak sa pisngi ko at nakita kong tumutulo ang dugo ni Alona sa akin. May sugat ka, saad ko sa kanya na hindi man lang niya ako pinakinggan at patuloy lang siya sa pag-indayog sa ibabaw ko. Alona, tumigil ka muna. May sugat tayo. Napapapikit ako sa sensasyong nararamdaman ko.
Hanggang ilang sandali pa ay naabot na namin ng sukdulan. Dinikit pa lalo ni Alona ang sarili niya sa akin nung nakadapa na siya sa akin. Alona, tawag ko sa kanya na tumingin naman siya sa akin. Alona, sorry. Saad ko na inalikan niya ako sa labi kaya nakipaghalikan ako sa kanya habang umiindayog pa rin siya sa akin. Barbie, oh, alam kong disappointed ka sa akin kaya hinalikan ko siya. No, I love you. Don't say that, okay? Saad ko. Naniko niya ang ulo niya at sinubsob niya to sa leeg ko. Nasa ganong posisyon lang kami at naramdaman ko na lang na dahan-dahang kumakalas ang ibaba namin. Tahimik kaming magkayakap sa loob ng life raft at sandali lang ay naramdaman kong humalik siya paakyat hanggang sa nag-abot ang mga labi namin. Nung tumigil siya, tumingin siya sa akin. I don't know kung tunay ngang pagmamahal ang nararamdaman ko. Saad niya. You don't have to push it. Saad ko. Barbie? Yeah? I love... Bigla na lang may ilaw na tumama sa life raft kaya nagkatinginan kaming dalawa at agad siyang bumangon at binuksan ang zipper. Ahoy! Narinig namin mula sa helicopter na nakalutang sa ibabaw namin. Nandito na sila. Saad ni Alona. Nagad naman niyang kinuha ang wetsuit niya at sinuot nito. Pati na rin ako ay nagbihis na rin. Binaba nila ang hagdanan at naunang umakyat si Alona at sumunod naman ako sa kanya. Nung nasa malapit na ako, nakita ko ang babaeng bumaril sa amin kanina ni Alona. Barbie! Tawag niya sa akin kaya tinuloy ko ang pag-akyat ko. At nakita ko si Hepe na nakaupo sa loob. Kaya nung pagpasok ko, agad nang sinara ng babae ang pinto. Lumipad na kami palayo. Ken! Tawag ni Hepe sa akin. Hepe, kamusta po kayo? Tanong ko agad sa kanya. Hindi, ikaw ang dapat kamustahin ko. Maayos lang po ako. Sabay tingin ko sa babaeng bumaril sa amin kanina. Stupid! Bakit mo kami binaril kanina ha? Sigaw ni Alona sa kanya. I'm sorry, impulse lang. Sagot ni Presi. Impulse mo mukha mo. Saad ni Alona at nung susuntukin na sana niya ito. Alona! Sigaw ng piloto sa kanya na paglingon ko, seryoso tong nakatingin sa kanya at tumingin ito sa akin. Seatbelt. Yes sir. Sagot ko kaya agad akong nag-seatbelt. Pinara ni Rico ang kotse, 2 kanto sa apartment ni Imelda at tinulungan nila si Eduardo na maglakad. At si Mario ang nag-ring ng doorbell. Maya-maya lang ibumukas na ng konti ang pinto at sumilip ang isang babae. Anong kailangan nyo? Tanong ng babae sa kanya. Imelda. Saad ni Eduardo na namukhaan agad siya nito kaya binuksan ng babae ang pinto at pinapasok silang 3. Sa loob ay inupo ni Mario si Eduardo sa silya at nakita nila na napuno ng dugo ang telang binalot nila sa binti niya. Anong masamang ihip ng hangin ang nagdala sa inyo rito? Tanong ni Imelda sa akin. Nakamaikling shorts ito at sando lang sa harapan sa 3. Imelda, kailangan ko ang tulong mo. Pagkatapos mo kong iwan sa ere? Saad ni Imelda na may kinuha tong isang stick ng yosi at sinindihan niya ito at bumuga ng usok. Hibang ka ba? Saad niya kay Eduardo na napangiti lang ito. Alam kong galit ka sa akin. Saad niya kay Imelda. Galit? Angry is not the word you describe sa nararamdaman ko ngayon sa'yo, Eduardo. Saad ni Imelda
na pumunta to sa mesa at tinanggal ang abo sa yosi niya at humithit ito. Sir, sino ho ba siya? Tanong ni Rico kay Eduardo. Rico, siya ang babaeng katumbas ni Rosana. Sagot ni Eduardo at lumipad sa pader. At nabasag ang ashtray na ginamit ni Imelda. Nagulat silang tatlo at nakita nilang galit na nakatingin sa kanila si Imelda. Huwag na huwag mong babanggitin ang babaeng yun sa pamamahay ko. Galit niyang saad kay Eduardo. Yan ang dahilan kaya nandito tayo, saad ni Eduardo sa dalawa. Papatayin ko ang babaeng yun, saad ni Imelda na nagsindito ng panibagong yosi. Alam ko, kaya yun ang gusto ko, tulungan mo ko, saad ni Eduardo na napangiti si Imelda. That's more like it, sagot niya. Hello mga loves ko, may hihingin lang ako na favor sa inyo. Paki-subscribe naman ang backup channel natin na Miss Amorosa. May bago po tayong stories dito. At sa mga gusto naman pong mapakinggan ulit si Aling Saida at ang mga bagong stories, andito na po kay Madam Midnight Files. Huwag niyo rin pong kalilimutan mag-subscribe. Thank you mga loves. Love you all. Bye!